Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So bago lahat, shoutout muna tayo. Sabing gano'n, nagsha-shoutout ka na pala. Hindi matagal ko na itong ginagawa dati to, binabalik ko lang. Kasi sinadjust ni Sir El Jaco. Yung mga early na nanonood sa akin, ginagawa ko na ito dati, binalik ko lang. Di ba? Doon sa labubo na ano ko, na video ko, may nagtatampo doon si Tata Mosquera. Sabi nga, dahil mo Idol B, tagal ko na sa bahay mo, mga 2K followers ka pa lang, di mo man lang ako na shoutout, sana mapansin mo Idol B. Shoutout Tata Mosquera, salamat sa 2 years pong na panonood. Diba? So, diretso tayo dito sa bagong video. Shoutout tayo. Si Ahueva. Shoutout. Tapos si Jonathan Eugenio. Minsan nakakalito basahin yung pangalan na to, no? Yung dugsong-dugsong. Jonathan Eugenio pala. Then next si si Nanay Riza ng Korea. Kamusta ka po? Si Ma'am Silka Zarilla, kamusta? Sir Rico Lorenzo. Anong name nito ni Sir? Jomar Sithar, kamusta na po? Madness Place, kamusta na? Ma'am Herminia Yamazaki. Ito, ma'am, alam ni Ma'am Herminia Yamazaki na nagsha-shoutout ako dati. Sir Juni Bla. Tama ba ako? Jun Niebla pala. Junibla. Sir Jun Niebla. Si Sir Bray. Kamusta, Sir Bray? Kamusta tayo dyan? Diba? Sir Ramil Ramirez. Krauskal, kamusta na? Si Goatlink Cycling Channel, kamusta na? Yung kay Jing Rilano. Wait lang, may isisingit ako dito bago yan, no? Tingnan natin. Sir Jose Tuliao. Ma'am Linsudo, kamusta na? Sir Romel Arellano. Generi Studio, alam mo ba Generi Studio? Inano ka, binlock ka dito sa channel ko ng mga dating mod ko. Hindi ko alam kung bakit. Ma'am May Malagenya, kamusta na? Ma'am Emmy. Anong name nito ni, ano? Ma'am Emmy. Emmy lang. Si Sir GC719. Kamusta na po? Si Sir Hamir Anastasio. John Mark Balones, si Mark Devlin yata ito kamusta? Si Sir El Jaco, kamusta sa inyo lahat? So, proceed tayo dito sa topic, unang topic ano. I don't know kung maisusunod ko yung kay Sir Jing Relano or bukas na. Tingnan natin kung matatapos ako ngayon. Dito sa unang topic natin, men, ito yung ano ito yung sinasabi ko, 'di ba? Meron tayong mga usap-usapan na igalang ang paniniwala. Yes, totoo naman 'yun ano. At agree ako doon, hindi ko naman babawiin 'yun. 'Di ba? Doon lang tayo sa video. Pero sometimes, no? Sometimes naiisip ko, panahon na ba para talagang sabihin mo kung ano yung totoo? Sa bagay, hindi mo pa naman talaga hawak ang totoo. Let's argue, ano, totoo ba talagang may aswang? Kayo nga sagutin nyo sa baba. Totoo bang may aswang? Mga kababayan ko. Ako kasi hindi ko alam eh. Pero kung kung iisipin nyo, usapang logic, ako sa akin lang I don't mean to offend everyone na naniniwala sa or anyone na naniniwala sa aswang. Hindi na ako mag-i-English. Sablay talaga ako. Ayoko maka-offend sa mga naniniwala, no? Pero ako kasi, as a skeptic, di ba? Yung sa supernatural, naniniwala naman ako may supernatural talaga. Kasi may mga bagay kasi na hindi ka mapaliwanag eh. Pero just sa aswang part na yan,
kung ako ang sa ngayon sa estado ng kung akong tatanungin mo without na yung hindi ako makaka-offend, sana patawarin niyo ako. Ako hindi ako naniniwala talaga sa aswang. Base sa kalagayan ko ngayon, ano? Pwera na lang if makapunta ako ng bundok siguro at nakakita ako ng aswang or sa baryo. Open naman ako. Open naman ako na kung may makita man ako aswang, anong gagawin ko? Totoo naman pala talagang may aswang. 'Di ba? Hindi ko naman diretsahang masabi sa inyo na may aswang ba talaga o wala. 'Di ba? Kaya lang ito yung tatanungin ko doon sa mga naniniwala na may aswang. Sapat ba yung batay? I'm so sure kaya ka naniniwala may batayan, 'di ba? Hindi ka naman maniniwala kung walang batayan. Kaya hindi ka rin magkakaroon ng idea sa isang bagay na paniniwalaan mo nang wala kang batayan. No matter kung yung batayan mo ba na yan ay weak or napatunayan ba yung batayan mo o hindi. Diba? Pero ang foundation kasi ng paniniwala may batayan eh. For example, kahit sa religion, let's say ako ay isa akong satanista. Diba? Naniniwala ako sa teaching na Satanas. 'Di ba? At least may batayan ako saan mo na yan kasi may nakapagturo sa akin ng aral ni Satanas. 'Di ba? Na-convince niya ako. At least may batayan kaya ka naniniwala. Or naniniwala ako na totoo si Santa Claus. 'Di ba? Naniniwala ako na totoo si Santa Claus. Yung nagsabi sa iyo, yung nanay ko. Kasi paggising ko ng Pasko, may laman na yung medyas ko. 'Di ba? May batayan ka pa rin. Kahit na hindi ganoon ka solid yung batayan mo, ganoon ka weak. No? Pero may batayan ka pa rin. 'Yun kasi ang foundation ng paniniwala, ng belief ng batayan eh. Irregardless kung proven ba yung batayan mo o hindi, 'di ba? Sa Diyos, 'di ba? Merong discussion ng mga atheist tsaka yung mga naniniwala sa Diyos. 'Di ba? Kaya naniniwala sila sa Diyos, yung iba, may batayan din naman sila. Although na hindi maipaliwanag ng science yung batayan nila. Kasi syempre, naniniwala sila may Diyos. Bakit may Diyos? Kasi nabubuhay ako araw-araw eh. 'Di ba? Pag may darating na problema sa akin, biglang nasusolve nang hindi ko inaasahan. Kaya naniniwala talaga ako may Diyos. Kasi nila yan eh, yun yung nagpapalakas ng faith nila. Ang importante, inuulit ko may batayan. Pero mga kababayan ko, hindi ko naman kini-question yung paniniwala nyo sa aswang. Pero tatanungin ko kayo, yung mga naniniwala sa aswang, sapat ba yung batayan nyo para maniwala kayo? Nagtatanong lang po ako ha. I'm so sorry po kung feeling nyo na naman dinidisrespect ko na naman ang paniniwala nyo. Sapat ba yan yung paniniwala nyo? Yang narinig nyo na yan, sapat ba yan? 'Di ba? Dahil lang ba sinabi ng sikat na tao? Or dahil sinabi ng mahal mo sa buhay na totoo ang aswang? Sinabi ng lola mo na totoo ang aswang? Yun ba yung batayan mo? Or nakita mo talaga na aswang yon? Maaring may nakita ka, pero yung nakita mo na yung verified ba na aswang yon? Hindi ba pwedeng malaking ibon lang sa gabi yon or ano? Hindi, kaya ako chine-challenge yung nyo, no? Chine-challenge yung reason nyo about this. Kasi hindi maganda ito nabasa ko. 'Di ba? Ito ay balita kahapon lamang yan ba? No, kahapon lang. Shinare ito sa akin ni shoutout lesser known. Shinare niya sa akin ito eh. Kasi dito, ako mabigat ang kalooban ko kasi dito. Ako kasi, nagkaroon kasi ako ng anak. Kaya lang, yung anak ko namatay, bata pa lang, parang sa akin, hanggang ngayon dinadala ko pa rin yun. 'Di ba? Na, yun nga, 'di ba? Kahit naalala ko ngayon yun, naiiyak pa rin ako eh. Pero dito hindi kayo tanungin niyo ang sarili niyo kung yung foundation ba ng paniniwala niyo sa
sa aswang na tinutukoy nyo ay kaya nyong ipaglaban talaga? Or tatanggapin nyo kung, 'di ba? Kasi ganito bibigyan ko kayo ng lalatagan ko kayo ng argument, 'di ba? Pero it doesn't mean na dinidisrespect ko yung paniniwala nyo. Ang mga argument ko, patanong lamang ang gagawin ko. Kung masasagot nyo naman lahat ng mga points na inaano ko, di siguro maliliwanagan ako sa sagot nyo. 'Di ba? I'm so sorry, nag-a-advance sorry na ako, baka mamaya may ma-offend eh. Katulad nito, no? DXMS Radio Bida Cotabato City. May trigger warning sa regional news. Bagong silang na babaeng sanggol patay sa pananaga matapos mapagkamalang tiyanak sa Agusan del Sur. 'Di ba? Sa ospital na binawian ng buhay ang sanggol na babae matapos itong nataga ng lalaki sa pag-aakalang tiyanak o aswang ito sa Aurora. Barangay Johnson, Loreto, Agusan del Sur. Nabatid na pumunta ng CR ang isang residente sa lugar malapit sa ilog nang narinig nito ang iyak ng bata at inakalang aswang ito kaya niya pinagtataga. Nagtamo ng malaking sugat sa muka, baba at ulo ng sanggol pero nang suriin ay natuklasan inabando ng bata pala ito na may umbilical cord pa. Pero nabuhay pa ito at naisugod sa hospital. Nagulat ang mga residente sa lugar dahil wala naman silang nalalaman na may buntis sa kanilang komunidad. Sa pagsusuri ng medical personnel na pag-alamang premature ang baby na tumitimbang lang ng 800 grams kung ikukumpara sa 2.5 kilograms sa normal na timbang. Hanggang ngayon ay hindi pa batid ang pagkakakilanlan ng nanay ng bata. Nagpatuloy ang investigasyon ng PNP. Di ba, men? Kasi part ng culture na natin yan eh. Minsan, tama, di ba? Hindi ko naman sinisisi yung tumaga. Pero sometimes kasi kailangan nating mag-evolve talaga sa buhay natin eh. Yung mga paniniwala talaga na ang daming chance na naibigay para ma-improve yung aswang, nandiyan na ang technology natin eh. 'Di ba? Nandiyan na yung surveillance, yung advance sa surveillance na technology natin. Wala pang napapatunayan na totoong aswang na documented. 'Di ba? Kayo ba, tatanungin ko ngayon, sa panahon kasi natin ito, men, mga kababayan ko, kaya isa ito sa mga advocacy ko dito sa channel. Yes, sabihin nyo na ako ay makasalanan akong tao or pero wag nyong intindihin kung sino ako. Ang tindihin natin yung video na ginagawa ko dito. 'Di ba? Agree naman ako na lahat tayo ay makasalanan lahat. Kasi minsan yung iba mamimersonal eh. 'Di ba? Pero hindi niyo naiintindihan yung mission dito. Pinagkakakitaan mo lang ika yan. Wala namang masama na pagkakitaan mo yung video eh. 'Di ba? Doon lang tayo sa kung ano yung mapapag-usapan natin dito. Pag na-offend kasi yung paniniwala ng iba, na may personal na. 'Di ba? Pero this time, pwede naman tayo mag-usap na hindi nagbabastusan. Yung magtatanong lang kasi minsan hindi ko rin maintindihan paano ba yung hindi paggalang sa paniniwala na yan. Kapag natanong ba, hindi na ba ginagalang? Actually nga may nakausap ako isang sekta ng religion sinabi niya sa akin. Yung pagtatanong mo kasi bungo, hindi naman offensive dapat 'yon sa mga members namin. Kasi alam namin na hindi ka miyembro eh. Nagsusuri ka eh. 'Di ba? Kaya kailangan i-explain namin sa iyo 'yon. 'Di ba? Kung ang feeling namin kami lang ang maliligtas, 'di ba? At ikaw ay nagtatanong ka, nagsusuri ka eh. Kailangan may pagpapasensya kami para ipaliwanag sa iyo ang isang bagay. Nasusulat naman 'yan mga kababayan ko eh.
'Di ba? Hanapin nga natin yung buong kapag ka ano, 'di ba? Nakalagay dito sa ano, babasahan ko muna kayo ng isang Bible verse kasi mapupunta tayo sa religion para maliwanag ng mga kababayan ko ano. Ha? Dito sa Tito 3 verse 4 to 8, ang sabi mga kababayan ko, 'di ba? Ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo. Hindi niya sa atin, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob, at tayo'y maging tagapagmana sa ipinangakong buhay niya na walang hanggan. Mapagkakatiwalaan ang aral na ito. Kaya't nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat dapat at kapaki-pakinabang sa tao. Yan ang turo yung ano, sabi dito, buong tiyaga mong ituro. Ayan nakita naman, buong tiyaga mong ituro. Minsan kasi may mga tanong ng tanga, 'di ba? Sometimes nagfi-fail din ako diyan pero pagka hindi naiintindihan yung faith mo at may nagtanong sa'yo, 'di ba? Huwag ka agad ma-offend. Sinabi naman yun na buong tiyaga mong ituro. 'Di ba? Kaya pag mga ganyang bagay, halimbawa tinatanong ko sa inyo, since yan ay paniniwala nyo yan, para maintindihan din kayo, sagutin nyo rin. Hindi naman ito para awayin kayo Ito ay para magkaroon ng awareness sa mga kababayan natin. Katulad niyan, may namatay na inosenteng bata dahil dyan sa paniniwala sa aswang na yan. Kaya ngayon, tatanungin ko ngayon yung mga naniniwala sa aswang, para sa inyo ba, yung batayan nyo sa paniniwala ng aswang, sapat na yun na i-confirm nyo na totoo talagang may aswang? Sapat na sa inyo yun? Most of you siguro naniniwala, narinig lang yan sa lolo't lola, narinig sa nanay at tatay. Sapat na sa inyo yun? Or nakita mo talaga mismo, totoo ba talaga na nakita mo mismo na encounter mo? 'Di ba? Ngayon, ang susunod na tanong ko, kung totoo yung mga aswang na yan or tiyanak na yan, sa sobrang advance ng technology, bakit wala nakakapture kahit isa? Meron man makapture, makiki-MJS tapos madidebunk din. 'Di ba? Kasi feeling ko panahon na para may mga paniniwala kasi na alam mo yun, alam niyo yung term na obsolete na. Yun na prove na hindi totoo. Katulad nung dati dati pa ito sa bagay may flat earthers pa rin naman ngayon yung naniniwala na flat ang mundo. 'Di ba? Pero dati nun talagang karir ang pag-aaway diyan kung flat ba ang mundo o bilog 'Di ba? Napatunayan ng bilog ang mundo nung nakalabas na ng kalawakan yung tao Nung paglingon niya sa mundo, bilog 'Di ba? Ano pa ba yung mga paniniwala dati na ngayon obsolete na? Kasi kung
Kung hindi tayo mag-move on sa ganyan, may stuck tayo dyan eh. Di ba? O katulad nung dati, paniniwala, ang pagiging miyembro ng LGBT, totoo to, pagiging miyembro ng LGBTQ ay sa demonyo. Di ba? I don't know, some of you naniniwala pa rin na gano'n, ano, base sa ano. Pero dati naniniwala yung mga tao na death ang parusa sa ganyan eh. 'Di ba? Pag yun ba ay yung paniniwala ba na yun ay na-maintain hanggang ngayon? Maligaya ba kayo na may pinapiring squad na ano, na mga kapatid nating membro ng LGBTQ? 'Di ba sometimes kasi ano eh. Yeah, I don't know ano. Kasi sa pangyayaring ganito, unang-una affected ako kasi nagkaroon ako ng anak na hindi nabuhay. Na itong batang ito, kung ito ay napunta sa akin, bubuhayin ko to. Ito ay negligence ng nanay na inuna ang sarap. At pangalawa, biktima siya ng ano eh, ng maling paniniwala eh. For me. Baka ako naman ang mali, di ba? Na sinabihan kong mali, I'm so sorry po. Baka may ma-offend na naman ito. Pero kung hindi naniniwala sa aswang o tiyanak yung nakatagpo sa kanya, baka nabuhay yan eh. Hindi siya tinaga eh. 'Di ba? Eh ang legend pa naman ng ano, ang legend pa naman ng tiyanak yung 'di ba parang aakitin ka niyan, magpapanggap yan na baby eh. Tapos pagka nakuha niya na yung ano mo, yung yung tiwala mo na siya ay baby, saka ka bibiktimahin yan. Tignan mo kung gaano ka-absurd yung ano. Kasi for me ang ano, yung ewan ko, bahala na kayo kung i-condemn nyo na naman ako, no? Still, wala din naman ako magagawa kung talagang maniwala kayo dyan. Pero, this time, pwede naman tayo mag-usap na ano eh, na, na mga edukadong tao, na hindi tayo nagbabasagan. Dahil gusto ko rin kayo maintindihan. 'Di ba? Gusto ko rin kayo maintindihan, promise. Ano ba yung paniniwala na yan? Paggalang na lang ba yan dahil sa culture? Kasi pwede naman mangyaring ganun eh. Na hindi mo ina-apply sa sarili, hindi mo ina-apply yung paniniwala. Pero ginagalang mo siya dahil sa culture na lang. Part ng culture kasi natin yan. May paniniwalang ganyan. Pero yung isa sa buhay mo pa, kasi kung talagang rampant na yan, sometimes kasi kailangan pagsabihan mo yung tao na ano eh, na mukhang hindi na tama. Kasi tinan mo mga kababayan ko ha, every time na lang na may namamatay sa baryo, minsan ibibintang nila dahil inaswang daw. Kahit hindi naman nakita, dahil may paniniwala sila gano'n, hindi nila ma-determine kung sino kung ano yung kinamatay ng biktima. Sasabihin nila inaswang na. Or kinulam. Minsan nga may napapatay pa na napapagbintang ang mangkukulam eh. Maybe totoo naman yung kulam ano. Pero sure ba na kayo na yun na yung kumulam na yon? Kaya magulo din. Ako hindi ko rin talaga alam kung ano yung tama. Pero at some point, kayo mga naniniwala sa aswang, agree ba kayo sa akin na kahit konti, magkaroon naman tayo ng control? Kasi minsan seryosohan na yun ang nangyayari eh. 'Di ba? Kasi common sense lang naman naiisipin mo eh. Kung ganyan ka lupit yung mga aswang na yan, kahit araw-araw sa balita meron yan. Kasi hindi nawawala yan eh. Nandyan lang sila, di ba? Hiding. Or kung totoong may aswang, meron naman sa akin nagsabi, yung pagiging aswang daw ay hindi naman
daw katulad nung sa pelikula na tinutubuan ng pangil. Basta may dinescribe sa akin eh. Nung umattend ako sa isang podcast, hindi siya yung aswang. Well, okay na yon. At least na-explain nyo talaga kung ano talaga yung aswang. Ito daw yung mga creature na may power. Hindi yung ganyan na ewan ko ba, 'di ba? Kayo maligaya ba kayo sa balita na 'to? Yan. Paano kayang premature baby na yan ay nabuhay? Yung chance niya na lumaki, wala na. Paano kung yan pala yung susunod na magiging presidente ng Pilipinas na mag-aahon sa atin? Sa Pilipinas. Di ba? Tsaka, ito ha, common sense na lang iisipin mo, tiyanak na nakalampin. Di ba? Naiintindihan ko sana kung napagkamalan yung tiyanak yan, walang balabal yan. Pero dahil may balabal, kasi ito, ang inorganic kasi itong damit eh. 'Di ba? Inorganic 'yan eh. Hindi yan magkukusang lilitaw yan sa structure ng tao. Kaya 'di ba may mga videos ako ditong pinupuna na yung tao, yung video katulad ng video nila Jolix, no. Yung manok daw nagsatao. Nakita do sa video no, nakatali yung manok. Then naging tao yung pero nung naging tao yung manok, 'di ba? Naging tao yung manok, may damit na. Saan nang galing yung damit? Naging manok din ba yung damit? Tapos yung damit niya pa, may tatak pa ng brand ng sabon. Nagiging aswang din ba yon yung damit? Nagiging partner? Maintindihan ko sana kasi kung katawan lang, halimbawa naging siya. Kasi titingnan mo din yung logic talaga eh. Sa ayaw at sa gusto mo, kung may paniniwala tayo sa aswang, titingnan mo yung lohika. 'Di ba? Yes, tanggapin natin, no? Tanggapin na may aswang talaga. 'Di ba? Pero nakikita mo yung manananggal nakadamit habang lumilipad. Imposible 'yon, alam mo kung bakit? Nung tao pa yan, naging t-shirt yan eh. Naging t-shirt, naka-t-shirt yan nung tao pa yan. Pag lumitaw yung pakpak niyan sa likod, mapupunit ito. Punit dapat ito, mawawala itong Just imagine ko ilang damit ang masasayang ng manananggal na yan. Kaya nga siguro bago maging manananggal yan, maghuhubad muna ng damit yan eh. Kasi, di ba? Magastos yun. Every time na magiging manananggal ka, mapupunit yung damit mo. Kasi yung pakpak mo, kakawala sa katawan mo dito eh. 'Di ba? Lilitaw yan, mapupunit yan eh. Yun dapat yung mga common sense na pinag-uusapan natin dito. Hindi ko naman binabastos yung paniniwala na yon. Totoo naman yun, 'di ba? Tama naman ako. Kung totoong may manananggal talaga, dapat walang damit eh. Bakit yung mga nakikita sa video na lumilipad-lipad na yung kila Jolix may damit? 'Di ba? At ang manananggal palaging nakapalda. Makikita mo yung kalahating katawan ng manananggal nakapalda lagi. Bakit? Madali kasing makonsil kung totoong paa ba talaga yung nasa ilalim o hindi eh. Lagi nakapalda eh. May nagpapalda pa ba ngayon? Feeling ko nga wala na nagpapalda kahit sa probinsya eh. Meron man nagpapalda ngayon, mga nanay-nanay na lang yung duster eh. Duster pa ha. Kapag ka naging manananggal ka, naka-duster ka, isang buo yun eh. Di pag lumipad yun, dapat naka-bold yung kalahating katawan ng manananggal mo nun. Hindi naman napuputol ang duster eh. Diba? Ngayon kasi, to be fair, nakikita ko na lang dito pag nakapalda ka, pag sumasamba ka. Pero yung pang casual, bibihira na eh. .
'Di ba sana yung mga detalye na ganyan, ano, tinitake consider natin. Kapag susuri tayo na kung totoo ba yung aswang o hindi. Aswang ni 88. Ang itsura ng aswang ni 88, alam mo yung naka-ninja lagi, ang buhok. Ay, ang muka. Yung t-shirt niya, nakaganito. Yung parang, alam niyo yung nagbubuhat ng ano, nagbubuhat ng bigas sa probinsya, yung mga nagkakarga ng sako. Ganun ang itsura ng aswang na 88. Ano mali doon? Aswang yung kumakain nyo ng tabat ko, kuberan mo yung bibig mo. May time pa nga doon, may video pa nga sabi ni 88, nakagat ako ng aswang. May kagat nga naman siya, no? Pero hindi naman dumugo, yung parang marka lang na ng ngipin. May kagat daw siya. Pero yung aswang na nahuli niya, nakakover ang bibig. Paano nangyari yon? Tandaan nyo, hindi ko binabastos ang paniniwala ng aswang. Pero nagtatanong ako, may mali doon sa video eh. Di ba? May mga detalye kayo na miss na ano, dahil sobrang paniniwala nyo, hindi na kayo nag-iisip ng kahit anong mali man lang. Kasi alam mo, paulit-ulit ko naman sasabihin yung paniniwala na yan, wala naman na tayo magagawa dyan eh. Pero doon sa mga nanluloko gamit yung paniniwala na yon, doon tayo may magagawa. 'Di ba? At gusto ko kahit ngayon lang ano, hindi ko sinasabing bitawan nyo na yung paniniwala niya na yan. Pero minsan tanongin nyo sa sarili nyo, ito bang paniniwala ko na to ay sapat ba yung batayan ko? I'm so sure may batayan kaya katulad doon sinabi ko kanina. 'Di ba? Sapat ba yung batayan ko dito sa paniniwala na to? Na ibigay ko yung 100% ko? Yun lang naman ang tatanungin nyo sa sarili nyo. Worth it ba na ilaban ko ito? Itong paniniwala ko na to? Dahil ito ay sinabi ng lolo ko, sinabi ng ano ko. Kahit konti lang ano. Kasi hindi na siya biro men eh. May napapahamak na oh. Di ba? Hindi naman masama mag-isip kahit konti lang. Ito nga may theory pa dito eh no. Imposibleng mapagkamalan na tiyanak yan, baka anak niya sa iba. Pwede no? Pwede. Di ba? Eh, ganun pa rin. Ginamit pa rin yung paniniwala para gawing cover up sa krimen. O pwede, genius ito, no? Maaring siguro anak niya sa iba yon. Kasi siya lang yung nakakita eh. Iniwan daw sa CR eh. Tapos tinaga niya, pinalabas niya lang na, ay akala ko kasi tiyanak, di ba? Kape pa more, na iligtas mo sana si baby kundi sana tinaga. Baka kasi anak mo rin yan. Oh, hindi ko naisip to. Very good theory. Grabe naman yan. Di naman lang tiningnan ang sitwasyon ng bata. Putang inang reason, tiyanak, 2024 na naniniwala pa rin ba sa ganyan? Sometimes, masakit man mga naniniwala sa aswang. Sometimes, agree na ako dito eh. Sometimes, no? Pero hindi ko naman kayo makukumbinsi talaga. Pero 2024 na nga eh. Lahat ng pinaka-advanced na technology nasa panahon na natin ngayon. At magiging advanced pa yan sa mga susunod na panahon. Hanggang ngayon, wala pa na prove na, na may tiyanak nga. Or aswang. Pwede ka magdeklara na hindi, aswang ako. Pero, paano ka naging aswang? 'Di ba? Yun yung mga, dapat nating isipin, mga men. Kasi minsan iniisip ng iba, inaapi mo,
Hindi mo kami masisisi, laki kami sa probinsya. Pero sometimes kasi kailangan natin matuto eh. Katulad nyo rin kasi akong probinsyano eh. 'Di ba? Katulad nyo rin naman akong probinsyano. Hindi naman masama na questionin mo yung mga nakaugalian na. Pagko-question lang naman yun eh. Pag tinanong mo naman, hindi ka naman binabastos noon eh. 'Di ba? Kaya ka nga nagtanong, gusto mong malaman yung totoo at hindi naman masama yun. Hindi mo naman diretsahang sasabihin na, wala ka, bullshitan lang yan. Hindi mo naman gaganunin min eh. 'Di ba? Tatanungin mo lang naman. Now, dun sa mga isasagot sa'yo, nung mga source mo, ikaw naman ngayon ang tatanungin, satisfied ka ba dun sa sinabi nila? Hindi, bungo, nakita ko talaga nanlilisik ang mata niya. 'Di ba? Nanlilisik ang mata niya. Yung panlilisik ba ng mata na yon, hindi ba nagagawa ng normal na tao yon? Hindi, malakas ang katawan niya. Marami nang pumipigil sa kanya. Shoplifter nga, pag nahuhuli namin dati nun, ilang gwardiya ang pumipigil eh. Nagagawa ng ng normal na gwardiya eh, 'di ba? Yun lang, no? Tapos minsan naman, hindi ka naniniwala, bigla nagpakita sa'yo, no? Hindi mo rin talaga alam eh. Pero sa akin lang, timbangin lang natin. Yun siguro ang magandang gawin na lang, timbangin na lang natin. Or talagang suriin. At tingnan nyo, importante yung logic kasi eh. Sa ayaw at sa gusto mo, importante ang logic sa lahat ng bagay. Ang logic kasi yung reason. Pag illogical lang isang bagay, questionin mo na. Pag illogical lang isang bagay, for example, no, bakit ang aswang ay kung ang version mo ng aswang ay nangangain ng tao, bakit nila hahantingin sa gubat? Hindi ba dapat sa bahay-bahayan yan? Kasi doon naman nakatira ang tao eh. Kung i-analogy mo yan sa sa isang mangingisda, manghuhuli ka ng isda, saan pupunta ang mangingisda? Para makahuli siya ng isda na pwede niyang kainin. Punta siya sa dagat. Hindi naman pwedeng mangisda ka sa basketball court eh. Wala kang mahuhuli doon. Same as aswang. Kung aswang ay ikinikwento mo sa amin ay nambibiktima ng tao, dapat sa bahayan niyang tatambay, hindi sa gubat. Katulad nung napapanood natin sa mga videos ng Peking Ghost Hunter. Anong kakainin niya sa gubat kung nangangain ng tao yan? Yung mga hayop doon, yun ang kakainin nun. Eh kung hayop lang naman palang kakainin niya sa gubat, ay ba't kailangan huntingin mo pa? Di ba? Ay hindi, kinakain niya kasi yung mga alaga. Eh di doon kayo sa bakahan, mag-abang ngayon ng aswang doon dahil nakakaabala yun sa... Di ba, men? Ano ba? Pero gusto ko, interesado ako sa inyo, marinig yung mga sagot nyo tungkol sa napag-usapan natin ngayon. So, yun lang po muna mga kababayan ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.